tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. So, putang sinungaling, di ba? Hindi tayo tumulong sa ICC. Ano tong ginawa mo? Sabi niya, hindi, tumulong lang tayo sa Interpol, hindi sa ICC. Gago. Ano ba yung tinatrabaho ng Interpol para sa ICC? Tangina, nulukoy mo pa yung mamamayang Pilipino eh. Gumastos ka ng pera ng taong bayan. Impeachable to Gumastos ka ng pera ng taong bayan. Umamin ang DILG secretary mo na gumastos ka ng pera natin para itapon yung kalaban mo sa politika sa ibang bansa. Yes, good day. Magandang araw mga bossing. At sigurado na naman na pag-iinitan ang mga vloggers dahil sa anghang ng ating mga komentaryo. Again, tayo po ay kumukuha ng materyales mula sa mga na-post na mga nandiyan dyan sa Facebook, sa YouTube, mga balita ng mainstream media at atin lamang po itong ini-interpret. Atin lamang po itong inire-reaksyonan. Pasok na pasok sa ating freedom of expression. Kaya yung mga mga balat sibuyas na mga nakikinig, nanonood, kung ayaw nyo pong masaktan, kung ayaw nyo pong kayo ay umiyak because truth hurts, kung ayaw po ninyong matamaan sa paksa natin ngayong araw na to, mabuti pa matulog na kayo habang maaga pa. O kaya magbasa na lang kayo ng dyaryo, manood kayo ng Itbulaga, o kaya manood kayo ng programa nila Vice Ganda, yung mga walang kakwenta-kwenta mga programa na yan. At kung ano-ano pa, wag na kayong manood dito. Ngayon, kung ikaw ay magnanakaw, ikaw ay durobo, ikaw ay kawatan, ikaw ay sindikato, ikaw ay putok sa buho, kay demonyo, ikay santanas, ikaw ay walang kwentang tao, kurap ka na gobyerno, kurap ka na empleyado ng gobyerno, ikaw ay isang mapang-abuso sa kapangyarihan, in short, satanas ka. Ayan, naku, delikado ka dito sa channel natin kung ako sa'yo. No, kung ako sa'yo, ihanda mo na ang iyong sarili dahil tatamaan ka ditong putang ina mo ka. Another day, another uratan session with Boss Dada TV. Oy, alam nyo kagabi mga bossing, kagabi tawag din yung motorcade kami dito sa May EDSA. Nag-organize kami ng kami-kami lang. Nag-post kami. Yung Noisy 37, nag-post kami sa aming mga Facebook at sinabi namin na meron tayong tara. Kahit wala tayong kasama, tayo tayo yung motorcade tayo, dala yung ating mga sasakyan, tapos wagayway tayo ng bandila ng Pilipinas, tapos tayo ay sumigaw ng Duterte! Duterte! Hoy, alam nyo ba, binabagtas namin yung EDSA. Nagkita-kita kami mga bossing dyan sa may People Power Monument. Kasi syempre, kaya nga may People Power Monument para ipaalala sa lahat ng mga Pilipino na ang kapangyarihan ng tao pag nagsama-sama ay mas malakas pa kaysa sa kapangyarihan ng gobyerno. Na ang kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa tao. Isa po yung po na yan, every time na dumadaan kayo dyan sa may White Plains, sa may Corinthians na yan, EDSA, papunta ng norte, papunta ng Cubao, ganyan. Makikita nyo yan, yung EDSA People Power Revolution statue. Every time na dumadaan kayo dyan, paalala yan
na ang kapangyarihan ng Pilipinas ay nasa taong bayan, lalo na pag nagsama-sama. Kaya yung sa totoo lang mga bossing, yung pong pag-aaya na tara magtipon-tipon tayo. Yung pong pag-aaya na tara, mag-rally tayo. Hindi po yan sedition. Hindi po seditious yan. Ngayon na lang yan nagiging sedition dahil itong mga putang ina nasa gobyerno natin gagawa-gawa ng katarantaduhan tapos takot sa sarili nilang mga multo. Ayaw nilang bumalik yung EDSA Revolution. Ayaw nilang mag-people power ulit. Pero putang ina, gawa sila ng gawa ng dahilan para magalit ang taong bayan. So ang pagtatawag po na tayo ay magtipon-tipon, pumunta tayo sa EDSA at tayo ay mag-rally, hindi yun seditious. Actually, ang pagrarally, kasama po yan sa freedom of expression. Freedom na mag-organize ng isang peaceful gathering. Peaceful gathering Hindi tayo doon nagtawag na tara, sama-sama tayo. Tapos labanan ng gobyerno, walang ganon. Oo, basta magsama-sama tayo, isigaw natin ang ating mga saloobin galit sa pamahalaan dahil sa kabuktutan, kabaluktutan, kadimonyohan. Magsama-sama tayo doon at tayo'y magdasal at tayo'y peaceful na mag-rally. Ginagawa yan lagi noon Hindi ba? Kinukulong ba yung mga nagrarally ng mga makabayan, makakaliwa dati? Hindi naman, di ba? Tinutulak lang sila, hindi lang sila hinahayaan na makarating. Halimbawa, Mindiola, ganyan, sa Malacanang. O kaya sa mga ahensya ng gobyerno. Pero, lahat po, buong mundo, pwede po mag-rally. Buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas pwede mag-rally. Actually sa buong mundo pwede talagang mag-rally. Putangin na, dito lang sa Pilipinas hindi Dito sa Pilipinas, pag nagyaya ka ng pagsasama-sama sa isa kalsada, pula, lumabas tayo ng kalsada, tayo ay sumigaw. Putangin na, sa kanila, sedition na yan. Mga gago talaga Well, in fact, hindi naman yan sedition talaga. Kasama pa yan sa karapatan mo sa malayang pagpapahayag. Freedom of expression, freedom to assemble, kasama po yan. Kaya nga yan yung laging ginagamit ng mga makakaliwa Sabi nila, ayaw nyo ng rally ng mga makakaliwa. Wala naman kaming problema sa rally ng makakaliwa, karapatan nila yun Ayaw namin sa rally ng makakaliwa. Kasi putangin na, yung mga makakaliwa na yan, ang agenda naman talaga nila, i-take over ang gobyerno. Kami, ang agenda namin, itigil na ng korap na gobyerno yung pangungurakot. Yun ang namin. Yun ang aming sinisigaw. Itigil na yung pangungurap. At saka isa pa. So, ang ganda-ganda nung aming kahapon, ang haba-haba nung namin. Ilan lang din kami, siguro mga umabot lang kami mga 20 o kulang-kulang 30. Tapos, syempre, kanya-kanya kami ng sasakyan. So, madami talaga kami. Tapos, ang saya-saya kasi sa EDSA kami. Tapos, bumubusina kami ng 3. Duterte. 3 lang. Tot. Ganon. Tot. Ganon. Nagbubusina lang kami ng ganon. Tapos, nakalabas yung mga bandila namin sa aming mga sasakyan. Alam nyo ba, na kapag may nadadaanan tayo, nakapark, may nadadaanan tayo, mga nakamotor, nakahinto sila, lahat sila sumisigaw. Alam nila, wala kami mga banner. Wala kami mga banner na Duterte kasi nga nag-organize kami lang. Wala naman kasing pumupondo dito hindi katulad ng mga rally ng makakaliwa na talagang may pondo sila, makikita mo may mga placard sila, di ba? Organize talaga. Ito hindi kami lang nag-organize, and in the hopes na in the future na gagawin namin ito, padami tayo ng padami para makita ng pamahalaan na ito na madami ng dismayado sa kanila. Kung makikita ninyo sa may Visayas, Mindanao, ang dami ng dismayado sa kanila doon, as in, ang dami ng mga prayer rallies na nabubuo, yung pati nga sa Hulo-Sulu. Kaya galing. Ito talaga, sabi ko nga totoo yung sinabi ni Bongbong Marcos. Kung merong isang sinabi si Bongbong Marcos na totoo, na siya ang makakapag-unite, na siya ang unifying factor
sa Pilipinas. Mag-unite ang Pilipino para putang inapakyuhan siya ng 2 ulit. Mag-unite ang mga Pilipino para itong si Bongbong Marcos ay hindi alisin sa pwesto, kung hindi gisingin sa katotohanan, kung hindi itong si Bongbong Marcos ay kamuhian ng mga Pilipino. Ayan, kung meron siyang unifying factor, yun. Lahat i-unite niya. Yung mga dating mga probinsya na tahimik lang, i-unite niya. O, kita mo. Anong sabi nung follower niya? Yung tagapagtanggol niya. Nakita niyo yun, yung tagapagtanggol niya. Na baklang kulang sa tsupa. Na si Gay Darian. Oh, anong sabi ni Gay Darian? Putang ina, sila daw ng mga taga-norte ay mga Southern European style. Oh, samantalang dyan daw sa may Southern Philippines, which is Mindanao, ang buhay daw ng mga Pilipino dyan ay parang mga sub-Saharan African levels. Pukin ang ina mo, kapal ng mukha mo. Tarantado. Sa Mindanao, walang kumakain ng pagpag. Walang Smoky Mountain sa Mindanao. Walang tambak na basura. Walang dyan sa Mindanao. Lahat ng nasa Mindanao maganda. Tangina mo, lahat ng mga tao sa Mindanao mapuputi, makikinis, magaganda. Samantalang sa norte, putanginang iitim natin. O, tingnan mo ako, taga-norte ako. O, di ba, para akong itang Ilocano. Makapagsalita tong putanginang herdarian na to. Tarantado, anong sinasabi mo, tali-talinuhan ka? Dati kang dilawan, ngayon Marcos loyalist ka na, tapos binababoy mo pa yung Mindanao. Ang kapal ng mukha mo, kaya dapat sa'yo gawing persona non grata sa buong Visayas, Mindanao. Dahil daw ang mga Southern Filipinos are like sub-Saharan African levels, like putang ina, ihanda nyo na yung mga Kaya nga sabi ko kaya nga papunta ako ng Davao, sinabihan ko yung kumpare kong si Paring Baste. Paring Baste, ihanda mo yung mga zebra ko dyan. Oh, ihanda mo yung mga zebra ko dyan. At saka yung mga elepante kong sasakyan ko dyan sa sub-Saharan Mindanao. Grabe, no? Ganito sila kagalit kay Pangulong Duterte. Gigil na gigil sila kay Pangulong Duterte. Enough para bastusin nila yung sarili nilang lahi. Pati Mindanao na akala mo, tangina, mas mayaman pa Mindanao sa Luzon. Lahat ng pagkain natin sa Luzon nanggagaling sa Mindanao, kundi ba kayo mga gago? Sub-Saharan sinasabi nyo. Tangina ninyo, masyado kayong matataas ang tingin ninyo sa sarili nyo. Akala nyo naman nakapag-English lang kayo, naging tisoy lang kayo ng bahagya. Putang ina nyo, mahilig naman kayo sa burat. Mga ulul. Tangina nyo, alam nyo ba sa Mindanao, ang daming mga bilyonaryo dyan? Tangina nyo, pa ATM kayo dyan. Nakita nyo yung mga nagkalat ngayon na mga video ng mga taga Mindanao. Puta, nagalit mga taga Mindanao. Meron pa ako isang nakitang video ng taga Mindanao. Puta, may limpak-limpak siyang pero. As in, puta, ang dami. Ang dami, pera, puta, bundle-bundle na pera. Tapos nagme-make up siya. Sabi niya, puta, ganito kami sa sub-Saharan Mindanao. We do not do banking. Putang ina, wala kaming pitaka. Hindi kasya tong mga bilyones namin sa pitaka. Gago, hey Darian. Putang ina mo, alam mo ba? Alam mo ba dyan sa may sa Mindanao? Yung mga mayayaman sa Mindanao, putang ina, mas malaki pa sa bahay mo yung mga kahadiyero nila. Tarantado ka. Di sila mahilig magbangko. Sa Mindanao, gago. Oo, putang ina, sigurado ako baka yung perang inaasam-asam mo, baka hindi mo pa nakukuha. Samantalang yung mga taga Mindanao, putang ina, nasa kanila ng lahat ng yaman. Kaya nga pinakikialaman ng gobyerno yung pera ng BARM. Kaya nga pinakikialaman ng gobyerno yung BARM dahil mas malaki pa yung pera ng BARM kesa sa pera ng gobyerno ng Pilipinas. Tarantado ka. Wala kang alam. Tangina mo, baka sa Mega Mall ka palang nakakarating.
Oo, gunggong ka. Subukan mo magpunta ngayon sa Mindanao, putang ina mo ka, papaghahasa ka nila sa mga aso nilang ano, sa mga hyenas nila dyan sa Sub-Saharan African. Gago, no? Tangina, ganito ka demonyo, ganito kasama. Etong mga Marcos loyalist ngayon, pucha, sobrang galit nila kay Pangulong Duterte. Ano ba ginawa ni Duterte? Pinatay ni Duterte yung mga adik. Putang ina nyo, mga adik yan eh. Ibuti sana kung pinatay niya yung mga inosente. Ilan ba inosenteng nadamay? Nadamay. May mga namatay na inosente siguro. May batang natamaan ng ligaw na bala. But ano ba yan? Sinadya bang trabahuin pati yan? Katulad na sinasabi. Sino ba nagsabi noon? Putayin na niyan yung may nagsabi na si Risa Ontiveros, pati daw bata nakasama sa tokhang. Gago. Tangina, ano yung bata, pusher? Gigil na gigil sila doon sa mga gigil na gigil sila sa mga namatay sa war on drugs. Hindi ba? Sino ba yung mga namatay na yan? Puta, mga adik. Sabi ko nga sa iyo, tinan mo yung mga picture sa ABS-CBN. Nung mga nanay may hawak ng picture, mga asawa may hawak. Putangin na purong iwi, ganyan. Walang ang lalaki ng mga pisngi. Yung mga pisngi pala wala na, nangangawala na. Yung mga picture nung mga pinakikita nila mga namatay na mga kamag-anak nila, putangin na puros mga payat. Paano mga adik? Bay gago pala kayo nakipaglaro kayo sa apoy tapos pag namatay kayo, galit kayo. Putangin na, pero hindi nyo nakikita yung epekto ng droga sa bayan natin. Yung mga pinagpapatay ng mga drug addict. Yung mga lolang ni-rape ng mga drug addict. Yung mga addict na yung mga anak nila ginawa nilang sex slave. Na yung mga addict na walang pang-shabu, ang ginawa nila ng hold up, putangin na, kinuha na nga yung cellphone, pinatay pa yung hinold up. At napakadami pang krimen. Pero po kinang ina ninyo, hindi nyo napansin na itong tokhang na ito ni Pangulong Duterte, itong tokhang ni Pangulong Duterte, napuno lahat ng kulungan. Bakit? Natakot lahat ng adik, nagsisuko. Ang daming sumuko, ang daming buhay. Ilan lang yun namatay. Putang ina, baka nga mas maganda pa kung lahat yung mga yan namatay. Malinis ang Pilipinas. Tarantado. Tapos ngayon, galit na galit pa kayo kay Duterte. Ano ba ginawa ni Duterte? Inubos ni Duterte yung mga yung mga komunista sa Pilipinas. Komunista, yung mga NPA, putang ina, sakit ng ulo natin yan. Yung mga anak nyo nag-aaral sa university, biglang putang ina yan. Nagka-camping-camping kunyari, yung pala, puta, komunista na, NPA na, nadoktrinahan na. Na-recruit na nila, puta, iyak yung mga magulang. Yung mga anak nila, putya, pinagtatangay ng mga NPA. Dahil kay Pastor Apollo Kibuloy at saka kay Pangulong Duterte, naubos yung mga putang NPA na yan, nagsisuko. Ano nangyari? Mananalo na tayo sa NPA. Anong ginawa ni Bongbong? Puta, nakipag-partnership sa NPA yata. Nakipag-peace talks. Tapos ngayon, puta, NPA na may hawak ng Pilipinas eh. Ay, tila mo, basamin nyo fake news. Hindi to fake news. Parang NPA na may hawak ng Pilipinas. Bakit? Sinong nagreklamo sa ICC? Sino yung mga nangangalaga ngayon dyan sa mga biktima ng war on drugs daw? Puro makakaliwa. Sila Risa Ontiveros. Yan, sila Leila de Lima. Sino pa? Sino ang nag-file ng mga impeachment case kay BP Sara? Puro makakaliwa. Bakit sa ICC dinala yung kaso ni Pangulong Duterte? Kaya dinala sa ICC yung kaso ni Pangulong Duterte kasi sa Amsterdam, sa Netherlands, putang ina, kuta ng mga komunista yan. Kaya nga si Joma Sison dyan nagtago wala tayong extradition dyan. Si Joma Sison, napanagot ba natin sa mga krimen niya sa taong bayan? Hindi, ang sarap ng buhay niyan dyan sa Netherlands. Hanggang namatay na lang, hindi na natin nabigyan ng hustisya. Lahat ng mga pinatay ni Joma Sison. Putangin na nyo, tapos kokondinahin nyo si Pangulong Duterte sa mga namatay na mga adik, mga kriminal. Hindi, alam nyo ba kung gaano karaming buhay ang sinira ng droga at ng mga hayop na mga pusher na yan sa bayan? Kaya nga sabi ko, dapat putangin na ethnic cleansing talaga sa lahat ng adik sa Pilipinas eh. Tas ngayon, pinamigay natin si Pangulong Duterte. Naku, napakadami ko pa sanang kwento.
Pero ayun nga mga bossing, yung ating motorcade kahapon, very successful yun. Ang dami nag-Hong Kong. So sana kapag sa susunod, sumama kayo kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo naman, wag nyo. Pero kami itutuloy-tuloy namin itong aming pagmo-motorcade at pagsuporta kay Pangulong Duterte hanggat hindi siya nakakabalik sa Pilipinas at hanggat hindi nawawala sa pamahalan itong mga putang ina mga salot switik ng mga demonyong to. Mawala ng natural. Matapos hanggang 2028 na siguro to. Motorcade natin. Oh. Ano ba pag-usapan natin? Sabi ko sa iyo, nauubo pa ako. Pag-usapan natin mga boss, itong itong mga balita sa ICC ngayon. Meron akong mga rito, mga pili rito. Ano naman yun? Ito daw ang Pangulong Duterte daw ay dumaan sa sa lawful na proseso ng pag-aresto ha. Pakinggan ninyo itong balitang ito and then reaksyonan natin ng malupit. Dumaan sa proseso yung pagpapatupad ng arrest warrant. Again ang dami nating mga videos na nakita. Kayo na ang humusga, dumaan ba talaga sa proseso yung pagpapatupad ng aresto kay Pangulong Duterte? Bakit daw nag-violate ng pagpapa-implement ng Rome Statute ng Section 59? Paki-explain nga po sa taong bayan, ano ba itong sinasabi nilang Section 59 ng Rome Statute? Una-una, isang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan, Tandaan nyo, sino to Sira na ang karir mo kung abogado ka, putang ina, delikado ka. Delikado ka, disbarable. Itong ginawa ninyong ito at itong pagtatanggol nyo sa mali. Putang ina nyo. Mantakin mo Pangulo ng Pilipinas ipinamigay. However you want to call it, pinamigay nyo yung presidente natin. Ginamit nyo ang taxpayers' money, Pilipinas na pera para ipamigay nyo si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, mga bossing na nagtrabaho ng maayos sa Pilipinas, mahal ng mga Pilipino, ineliminate ninyo. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ay magiging lead counsel ni Vice President VP Sara sa impeachment sa impeachment diyan sa Senado. Dahil siya ay makaka-oral argument ninyo sa Supreme Court. Kaya ang ginawa ninyo, putang ina, sibakin nyo na yan. Ito, interpretasyon ko lang to kasi yun na nangyari para sa akin. Nakita ko naman yung mga videos hindi to fake news Ito aking aking opinion lang. Pwedeng mali ako, pwedeng hindi. Kayo nang bahalang humusga. Sabi ko nga, itong channel ko ay para doon sa mga naniniwala sa akin. Yung mga hindi naniniwala sa akin, wag kayo manood, walang problema yan. Pero itong sinasabi ko, ito ay aking personal na opinion. Hindi ito opinion, official na opinion ng lahat ng Pilipino. Hindi naman ako spokesperson ng Pilipino. Channel ko naman to, pwede ko naman sabihin lahat ng gusto ko sabihin dito. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero yun ang sinasabi nila na proper daw yung ginawa nila. Pero sa kaliwat ka ng mga videos na lumalabas, nakita natin, inabuso yung kapangyarihan, inabuso yung posisyon. Bakit? Inabuso yung posisyon. Mantakin mo si General Torres, sabihin, nagakalad ka rin ko yan. Magkakagulo tayo rito. Magkakasakitan tayo rito. Sumakay ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, walang judge dito. Di ba? We are invoking our right to counsel. Anong counsel? Wala, hindi darating si VP. Abogado ko yung anak ko, papasukin nyo. Hindi darating. It's my order. Bawal siyang pumasok dito. O di i-deny nyo si Pangulong Duterte ng right to counsel even though abogado yung dalawang kasama niya. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, my lawyer for this issue is my daughter. Papasukin nyo yung anak ko. Anong ginawa? Hindi pinapasok. O di you denied him of right to counsel. You denied him of due process. How? Paano? Dapat yan, dito sa Pilipinas, inaresto siya, dapat iharap muna siya sa korte sa Pilipinas.
Anong ginawa kay Arnie Tevez nung kinuha siya ng Interpol at ng Timor-Leste Police nung siya'y inaresto? Anong ginawa? Ikinulong si Arnie Tevez sa Timor-Leste, ipinasa yung kanyang kaso sa local court. At hanggang ngayon, si Arnie Tevez, hindi naman siya residente ng Timor-Leste, pero dahil may due process sa Timor-Leste, hindi pa siya pinapauwi sa Pilipinas. Putang ina! Putang ina! Si Arnie Tevez na hindi Timor-Leste resident, gobyerno ng Pilipinas yung humihingi sa kanya. Anong sabi ng Timor-Leste? Mag-trial tayo. Yung kanyang extradition papunta ng Pilipinas, i-hearing natin. Tingnan natin kung makabuluhan ba yung inyong request. Bakit? Wala naman tong batas na nilabag sa Timor-Leste. Meron siyang batas na nilabag sa Pilipinas, pero technically legal siyang naninirahan dito ngayon sa Timor-Leste. So kahit hindi siya presidente ng Timor-Leste, kahit na residente nyo siya, the fact na nandito siya sa bansa ko, responsibilidad ko yung human rights niya. Anong ginawa ng Timor-Leste? Hanggang ngayon nasa kanila pa si Tevez dahil hindi nag-comply yung ating DOJ sa sistema, sa proseso. Naka-house arrest ngayon si Arnie Tevez. Nakauwi na sa Pilipinas. Hindi pa rin. Bakit? Kasi nga si Arnie Tevez is accorded with all legal remedies na available sa kanya. Lahat ng legal na paraan gamitin mo. Labanan mo tong gusto nilang gawin sa'yo. Kapag natalo ka na sa lahat ng mga legal na remedies mo, putang ina mo, uwi ka na ng Pilipinas. Ganun yun. Pero hanggat nandito ka sa bansa namin, wala kang nilabag na batas sa bansa namin, poproteksyonan ka ng bansa namin because meron kang karapatang pangtao. At ang karapatang pangtao ay universal. Hindi yan karapatang pangtao ng Pilipinas, karapatang pangtao ng Timor-Leste. Hindi. It's universal. Yung karapatang pangtao mo, it's absolute. Sa'yo yan kahit nasaan kang lupalop ng mundo. Kahit nasa Mars ka, nasa Jupiter ka, yung karapatang pangtao mo, karapatan mo yan, sa'yo yan. Birthright mo yan. O anong ginawa nila kay Pangulong Duterte? Sarili nilang residente. Buti sana kung normal na kriminal eh. Yung normal na kriminal sa ibang bansa, pinauuwi nga natin sa Pilipinas eh. Di ba? Kasi nga, ayaw natin na doon sila nakakulong. Ayaw natin na doon sila bibitayin. Pinauuwi nga natin eh. Tapos tayo ito, si Pangulo pa to, dating Pangulo. Dating napakagaling na Pangulo, ipinamigay natin gamit ang pera ng taong bayan, gamit ang sistema ng gobyerno natin bulok. Inikutan ninyo yung batas. Ngayon, wala na si Pangulo. Ganyan kayo kademonyo. O, pakinggan natin sasabihin nito. Sana naintindihan nyo yung punto ko. Ang punto dito, mas mabuti pa sa Timor-Leste na mas mahirap pa sa ating bansa. Sa kanila gumagana yung human rights. Dito sa atin, puta, hindi. Politika. Kapag kagalit ka sa politika, putang ina, tapon ka. Sabi ko nga sa inyo, marami na nag-away-away na mga politiko sa buong mundo. Pero walang nagtapunan. Yung iba talagang hanggang mamatay sila, magkalaban sila sa politika, pero magkasama sila sa Pilipinas. Putang ina, ang ipinatapon lang itong pamilyang Marcos na to dahil mga magnanakaw. O di ba sa Davao o Nograles sa Duterte, matagal na magkalaban yan. Puta, nagpatayan ba? Hindi naman, yung iba nagpatayan, yung iba deadman lang, labanan tayo, paramihan tayo ng boto. Pero putang ina, yung i-shortcut mo, gamitin mo yung kapangyarihan mo, i-weaponize mo yung gobyerno gamit ang pera ng taong bayan, eroplano ng Pilipinas, gasolina ng eroplano, galing sa atin lahat. Pera ng Malacanang. Putang ina, isinuko talaga natin yung tao. Tapos sasabihin nyo, hindi tayo nakialam, hindi tayo nakipagtulungan. Putang ina nyo, mga sinungaling kayo eh.
habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, no, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may... Convenient sa kanila, kaya nila ginagamit. Tanga, hindi. Hindi yun convenient sa kanila. Yun yung pasok sa kanilang legal remedies. Mga karapatan nila yun. Ngayon, dahil hindi rin convenient sa inyo, hindi nyo pakikinggan yun. Meron kayong sarili ninyo. Na yun yung convenient sa inyo para ipatupad ninyo itong para sa amin ay illegal. Puta, kidnapping nga to eh. Taki mo, kinuha nyo sa eroplano, dinala nyo sa isang lugar. Hindi nyo pinaharap sa abogado niya, hindi nyo pinaharap sa korte sa Pilipinas. Tapos puta, pinahatid nyo sa ibang bansa. Ang tanda-tanda na, walang mga dalang damit. Mantakin mo yung The Netherlands pa yung nagbigay sa kanya ng damit na panglamig. Hindi nyo man lang pinirepair. Ang tagal niyang pupunta ron. Wala kayong mga puso. Ano ba naman yung, sige, papuntahin mo na yung mga pamilya mo rito. Matagal kayong hindi magkikita-kita. Anong sabi ni Torre? Mura lang naman pamasahe. Doon na kayo magkita-kita. Tangin na ganyan ba natin irespeto yung mga dating Pangulo? Kung sa inyo, si Gloria Arroyo, si Erap, kahit na nakulong yung mga yan, putya sa kulungan, VIP pa din yan. Kasi hindi naman yan normal na tao. Tapos sasabihin ni Torre, yung normal na tao, ganito, yung normal na tao, ganyan. Siya nga, binigyan pa namin ng VIP treatment. I'm sorry, ano ka? Dapat talaga bigyan mo ng VIP treatment yan. Dating Pangulo yan eh. Kaya corrupt na Pangulo yan, kaya hindi, dating Pangulo pa rin yan. Hindi yan normal na tao katulad nung sinasabi mo. Na parang yung normal na tao, madali lang hulihin, tapos ikaw VIP treatment. Dapat talaga VIP treatment. Una sa lahat, 80 na yan. Yung nanay ni Marcos, hindi nyo nga mapakulong-kulong eh. Guilty na yan sa plunder eh. Pero putay na, naka-wheelchair pa din, hindi pa rin nakakulong. Di ba? Kaya ganon, kasi nga, ang korte natin, lenient. Sabi, matanda na yan eh. Pag yan pinasok mo pa sa kulungan, mamatay pa yan dito. Ganun din naman, matanda na yan. Marapit na rin naman mamatay yan eh. Babayaan nyo na yan sa laya. Di ba yung iba gano'n si Enrile? Pinalabas nga natin sa katandaan eh. Ang dami nga yung mga nakakulong, pinalalabas ni Remulla dahil sa mga edad eh. Tapos ito, 80 anyos, gaganyanin mo. Ang pinakamasaklap, dati pang presidente. Tama ba yun? So kung halimbawa ikaw, hindi ka na general, pwede ka nang tadyak-tadyakan ng mga pulis? Pag hindi ka na general, hindi ba mag-ano ka pa rin? Teka, dati akong general ah. Kaya nga, meron kayong titulo na retired general. Kasi yung titulo nyo, nandoon yun, pinaghirapan nyo yun at nire-respeto yun. Dapat irespeto yun. Di ba? Okay, buti sana kung retired police ka lang. Hindi. Di ba kapag nag-retiro na kayo bilang mga general, retired General Nicolas Torre, ganun ang tawag sa'yo pag nag-retire ka. Nandoon pa rin yung pangalan mo kasi deserve mo yung respeto that comes with the retired general na tawag sa'yo, na ranggo mo. So you should be accorded with respect. Dahil ikaw ay dating general, nagsilbi sa bayang Pilipinas, dapat irespeto ka kahit retirado ka na. Dapat nga pinasasalamatan ka pa for your service, tama? May mga pensyon ka pang matatanggap dahil pasasalamat sa serbisyo mo, tama? Therefore, may yung mga titulo nyo, meron niyang silbi. This is a former president. Pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Hindi yan umalis sa posisyon, pinatanggal, inimpeach dahil nagnakaw. Hindi. Natapos niya yung termino niya ng maayos. Therefore, dapat nire-respeto niyo yun. Former president. Former president. You should be, the former president should be accorded with VIP status. Kaya nga yan, kahit former president na yan, nagpunta yan sa Hong Kong. Binantayan niya ng mga Hong Kong police. Wala nang posisyon sa gobyerno yan. Wala nang posisyon sa gobyerno yan. Pero ang status niyan sa ibang bansa, ano pa din? Diplomat pa din. Diplomatic status pa din yan. Ang dami niyang mga bodyguard na mga matatangkad na mga Hong Kong police.
na nag-assure ng safety niya. Bakit? Kasi siya po ay dating presidente ng isang bansa. At ganun din tayo. When a former president from other country goes here, we secure the person. We make sure nothing bad is gonna happen to that person because that person is very important sa kanyang bansa. Ganun yun, General Torre. At ikaw, abogadong kupal. Ganun po yun. Ganun po dapat natin nirespeto ang karapatan ni Pangulong Duterte. Hindi naman siya normal na tao. Oo, hindi siya normal na tao. Kaya wag nyo sabihin na sorry na VIP treatment. VIP treatment, puta, kinakaladkad nyo. VIP treatment, puta, halos baboy-babuyin nyo doon, Tore. Tumigil ka, hindi ka matino. Ang daming mga video na nagkalat ngayon. Ipinakikita kung gaano kakabastos at balasubas. Balang araw. Balang araw. Oo, balang araw. Darating din sa inyo. Itong mga magiging 80 din kayo. Magiging mahina din kayo. Darating ang panahon, putang ina, yung mga tain nyo sa puwet. Walang magpupunas para sa inyo. Mamamaho kayo. Magkakaketong kayo sa katandaan ninyo. Tandaan niyan. Competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yun. Doon sila nadali sa competent judicial authority. Pucha, ang sa kanila, DOJ daw ang competent official authority. Ha? Competent na korte? Hindi naman kayo korte. Kahit may quasi-judicial functions kayo, hindi pa rin kayo korte. Ang korte ng DOJ, Pilipinas. Ang korte ng DOJ, Pilipinas. Hindi kayo piskal ng ICC. Piskal kayo ng Pilipinas. Nag-file ng kaso sa ICC na walang jurisdiction sa atin. Tapos nagsilbing ikaw ang competent court, DOJ. Puta, executive kayo eh. Ibig sabihin, kayo? Yung opisina ninyo, ang boss nyo, presidente. So dapat ipinahawak niya sa co-equal body ng executive. Sino yun? Ano yun? Judiciary. Hindi kayo judiciary. Executive kayo. Part kayo ng executive branch ng gobyerno. Tatlo yan eh. Executive, judiciary, legislative. Kayo yung executive, puta, kayo lang nga nag-process eh. Tapos pinatapon nyo yung tao. Dapat yan, pinahawak nyo sa isang competitive court and then let the court decide here in the Philippines kung papadala ba siya doon or not. Why? Because meron niyang rights sa Pilipinas and the person is in the Philippines. Therefore, dapat yung karapatang pantao niya bilang isang Pilipino, inaano muna yan, inaalam mo na, magiging kalabisan ba kung padadala na natin siya. Pag-uusapan yan, hindi yun ganun madalian na. Lika na, dadaling ka na namin dun. Hindi po yung ganun, sir. Maling-mali po yun. Kayo po ay Department of Justice. Wala po kayong kapangyarihan para mag-convict ng tao. Maghanap lang po ng probable cause. And then, pag may probable cause, ifo-forward nyo na saan? Sa Regional Trial Court. Ifo-forward nyo na sa judiciary. And you let the judiciary take its course. Whether guilty or not guilty, tama? So kayo po ay piskal sa Pilipinas. Hindi kayo piskal ng ICC. Kasi parang ganun yung gusto nila mangyari eh. Subject ng warrant of arrest, ICPRRD. Pangalawa na yun dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo, na ginalang lahat ng mga karapatan niya. Ginalang lahat ng karapatan? Puta, napakasinungaling yun talaga. Alam mo, wala talagang itong gobyerno to pinakasinungaling. Sinungaling ba? Ginalang lahat ng karapatan. Anong sabi ni Pangulong Duterte? Ang sabi ni Pangulong Duterte, I need to talk to my lawyer. My lawyer is my daughter. Please let her in. Ano sabi ni Torre? No. It's not gonna happen, sir. It's not gonna happen. I'm the highest authority here. I have instruction. Yes, I instructed. I can go to jail for this. Idemanda nyo na lang ako. Oo, idemanda nyo na lang ako.
Ang sabi ko, hindi ko napapapasukin yan. Never, it's not gonna happen, sir. Abogado niya, hindi mo papapasukin. Tapos sabihin mo na lahat ng karapatang pantao ni Pangulong Duterte na napatupad nyo rito. Anong karapatan anong pang-aabuso yung pang-aabuso ba to yung ganito yung you're under arrest. Anong kaso ko? Wala kang pake. Basta you're under arrest, I'm putting you to a plane to Netherlands and then ireklamo nyo na lang ako. Putang ina, mali yun. Maling-mali yun, sir. O so kung halimbawa ako, traffic enforcer ako, pinara ko, oy, akin ang lisensya mo. Bakit? Anong violation ko? Putang ina, wala kang pake. Akin na, basta. Ano ilagay ko rito? Swerving ka? Anong swerving? Paano swerving? Hindi nga ako nakahinto lang ako dito. Hindi nga ako gumagalaw. Hindi, swerving ka. Putang ina mo, ireklamo mo na lang ako. Gusto mo, bahala ka. Akin na yan. Pwede bang ganun? Di ba kailangan meron kang reason na arestuhin mo yung tao. Tinatanong ni Duterte, what is my case? What have I done? Hindi nyo masabi. Tapos sabihin mo, utos lang to, sir. Utos lang to. Kung gusto mo, magreklamo ka na lang. Pwede ba naman ganun? Biglang may kakatok sa pinto mo. Bug. Hoy, meron akong warrant of arrest ng kapitbahay nyo. Oh, doon ka magpunta sa kanya. Hindi naman dito nakatira yun eh. Wala kang pake. Gusto ko siya dito hanapin. Putang ina mo ka. Lumayas ka. Alis. Ireklamo mo na lang ako kung meron kang this is not the right place to debate. Walang judge dito. Umalis ka. Hanapin ko sa bahay mo. Pwede ba yun? Tang ina naman eh. Mali na, ginagawa pa natin tama eh. O hindi ba, yan lang palang yung ilang mga classic example. Pwede itong maging bad precedents eh. Lahat na ng pulis ganyan. Kahit type lang nila yung shota mo, bigla kang arestuin. Arestado ka, bakit? Ganda ng chicks mo eh. Wala namang kaso yun eh. Basta may kaso ka. Ireklamo mo na lang ako kung gusto mo. Basta kulong ka. Diba? Ganun ang ginagawa ni Torre. Walang judge dito, sir. Walang kwenta lahat na sinasabi nyo. Lahat ng mga karapatan nyo, wala akong pake. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi makakapasok abogado mo rito basta sumakay ka sa eroplano. Kung gusto mo magreklamo ka sa akin, put it in writing and then magsampa kayo ng kaso, harapin ko yan. Basta sasama kita, kakalad ka rin kita sa ayaw at sa gusto mo. Pwede bang ganun? Maling-mali. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, no? Ang Department of Justice. At competent authority? Department of Justice, hindi kayo korte. Ang sistema, kayo mag-i-issue ng warrant. Di ba? May warrant of arrest ka. We will take custody of you. Saan? Sa isang custodial center. We will bring you there. And then, you will talk to your lawyers. This is your case. Sige na. Lahat na ng mga legal remedies gamitin nyo na. Because kung hindi nyo maaasikaso ito within a period of time, wala na. Talagang we have no other option but to give you up to the proper authority, which is ICC. Pero dapat nagstay muna siya dito and then let his lawyers kumbaga brainstorm and then let his lawyers do the proper TROs, motions and stuff. Di ba ganun naman dapat? And then a competent judge here in the Philippines will check the motions whether it's approved or not. And then if it's not approved, then you can go ahead and bring him to wherever you want to bring him or you want to take him. Di ba ganun yun? Okay. It says here ganito ganyan. It's insufficient. Insufficient. Okay, I move to approve the warrant of Interpol and ICC and he can go to He can go to ganun yun. Okay, ganun. Okay. Give me some time, 3 more months. Ikulong lang muna yan tapos pag-uusapan pa natin because I also need time to rule on this tapos mag-oral argument pa kayo. Petition to, lahat yan. Ganun dapat.
Hindi yung, meron kang warrant sa ibang bansa. Alis ka na. Di ba pwedeng ganun? Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, yung taga-Israel, lahat yan may warrant. Hanggang ngayon, wala pa sila sa ICC. Bakit? Bakit wala sila sa ICC? Ha? Alam nyo kung bakit wala sila sa ICC? Ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit wala sila sa ICC. So while the ICC is lauding its arrest as significant, the truth is that it goes to show how limited the international body's powers are. In practice, the court has little to no ability to go after its suspects. This ICC has little to none ability to go after its suspects. Wala talaga silang kapangyarihan because ICC, ano yan? Politika yan. Besides, sir, doon sa abogado ng DOJ, unang-una sa lahat, papayag ka, taga-DOJ ka, papayag ka na ni walang isang kasong na-file kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, ibibigay mo siya sa ibang korte. So parang tinanggap mo na bobo yung natin, yung korte natin. Tinanggap mo na hindi natin kayang i-handle tong issue na to. Kasi dapat ikaw defensive ka dahil ikaw ay taong batas, taong korte, defensive ka. Wait, why ICC? No. We should file all these cases here in the Philippines. Whatever cases or whatever case was filed against the ICC or in the ICC, we should take it and file it here, and then we try it here. Kapag nagkaroon ng hocus-pocus dito at yung yung korte natin dito namanduhan, ayun, saka kayo tumakbo doon. Di wala pang ang kasong na-i-file dito. Pumayag ka na i-file doon, na doon siya dalhin. Kaya nga sabi ko, sana ma-disbar lahat ito Sana lahat ng itong itong mga naabuso, sila Hanilet, sila PRD, yung grupo niya, mag-file ng disbarment case sa lahat ng mga abogado na nandito, kahit dyan kay Jean Pardo. Kasi abogado yan i-file nila na lumabag sila sa sa protocol, lumabag sila sa batas. Meron nga silang ethics diyan. Si Larry Gadon nga na na disbar dahil tinawag lang niyang bobo yung mga Ito pa kaya pumayag ka na magmukhang walang silbi ang mga korte dito sa atin, Supreme Court, RTC, MTC, lahat ng trial courts, Court of Appeal. Parang walang silbi, walang kaso dito, tapos pumayag kayo na ibigay sa ibang bansa yung kaso. Dapat pinilit nyo na yung kaso sa ICC makuha natin dito mag-file, kasi umamin si Pangulong Duterte sa mga kaso diyan sa Quadcom. Ang sabi nga niya, file cases against me, file cases here. ICC, saan yan? Dito muna tayo. Let's resolve it here. Kung makulong ako dito, kung mamatay ako dito, hindi ako mamamatay. Sabi pa nga ni Pangulo, you're gonna turn me over to the foreign? Tangina, pinangalagaan ko yung Pilipinas na hindi tayo pasukin ng mga foreign entity, tapos ibibigay mo ako doon pag retire ko. Patayin mo na lang ako dito. Di ba sinabi ni Pangulong Duterte? Bakla si Hindi niya hindi nila ginawa. Bakit? Putang ina. It will make PRD a hero. Ito sinasabi dito sa balita na to, it's a toothless court. Wala silang capacity na i-impose yung kanilang sarili sa lahat ng bansa. Unless tarantado yung presidente mo. Unless gago yung bansa mo, unless walang kwenta yung bansa mo, magkakaroon sila ng kapangyarihan. Paano sila magkakaroon ng kapangyarihan? Ulitin natin tong sinabi dito So while the ICC is lauding its arrest as significant, the truth is that it goes to show how limited the international body's powers are. In practice, the court has little to no ability to go after its suspects, unless it has all pieces in a specific order, like in Philippines right now. Unless it all has the pieces. Ano yung pieces na yon? Una, baliw yung presidente. Pangalawa, kalaban sa politika. Pangatlo, ang lakas ng PDP laban. Pang-apat, mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Selos na selos ako. Kasi kahit saan ako magpunta rito, nangangawit na ako kakaganyan. Hindi pa ako sinisigaw, binabalikan ng pagmamahal.
Sa sobrang dami ko ng perang pinakawalan para mahalin ako ng tao, nabibisto na unti-unti yung kabobohan ko. Those are the pieces na kailangan para magtagumpay ang ICC. There were two other world leaders the ICC had issued arrest warrants against. Ayan, dalawa na yan. May arrest warrant. Pinamigay sila ng bansa nila? Hindi. Si Donald Trump may arrest warrant sa ICC. Binigay siya ni Biden? Kahit magkagalit sila ni Biden, hindi binigay ni Biden si Donald Trump because yari siya sa mga Amerikano. Why? Puta, Amerikano tayo tas magsasubmit ka sa ibang lahi. Papatayin siya ng mga kano. Dito sa atin. Di ba? Ganun ang nangyari diyan sa sa ibang bansa. Past 1 year, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was accused of war crimes in Gaza on November 21st last year. And Russian President Vladimir Putin was accused of war crimes in Ukraine on March 17th, 2023. War crimes. Pucha, si Pangulong Duterte, drug war. Ginawa, si Ukraine, Vladimir Putin, ang ginawa niya, pucha, binomba niya ng binomba yung Ukraine, daming mga namatay, pati bata. Walang kasalanan tong mga to, ha. Ganon din si Israel, binomba niya yung Gaza, wala siyang pake, bata, matanda. Mamatay, wala akong pakialam. Matitindi yun, di ba? Hindi pa sila na... Ito si Pangulong Duterte, sinong pinatay niya? Sinong namatay doon sa gera niya? Puta, puro kriminal. Puro tarantado. Mangilan-ngilan lang yung nadamay na mga inosente. Pero hindi man sadya yun. Nakulong man yung mga pulis na tumrabaho sa mga yun. Marami naman na-dismiss na pulis. Ang dami rin namang buhay, hindi naman lahat namatay. Dami namang buhay ng mga sumuko. So yung ratio, malayong malayo. So yung sinasabi nilang 20-30,000 na namatay, gago pati binangungot, nilagay nila dun sa sa listahan, di naman kasalanan ni Duterte. Yung basta lahat ng namatay within that period of time, lahat ng namatay na wala yung mga cold cases, yung mga walang, di alam kung sino pumatay, basta namatay na lang. Kumbaga lahat ng mga hanging ng mga kaso, putya, sinama nila sa listahan. Binload nila. Sa katotohanan, sabi nga, 3,000 lang talaga yung namatay. 3,000 dun sa operation yung legal na operation, 3,000. Pati yung mga sinalvage yung mga sinalvage na, hold upper ako, wag tularan. Tangina, sinisi nila lahat kay Duterte yun. Dahil daw, kasi nagbigay siya ng ng order na lahat ng kriminal patayin Ayan, tuloy. May mga, may mga vigilante na sa Pilipinas. Pucha, pati yun lahat dinamay. Yung iba naman doon, naglinis sa rangko nila. Limbawa ako, pulis ako, iskalawag ako, may mga tao ako, pinagbibenta ko ng drugs. Pag may nahuhuli akong drugs, pinapabenta ko sa kanila. Nung naglilinis na sa PNP, pinatawag ko lahat. Oli kayo, may meeting tayo. Pinagpapatay ko lahat yung mga tao ko na yun. Pinaglalagyan ko ng tape, nilagyan ko ng drug lord ako. Huwag tularan, di ba? Pinagtatatapon ko. Loose ends yung mga yun. Itinira ko lang yung sarili ko kasi ako yung amo Kumbaga marami mga sindikato naglinis ng hanay nila. Lahat ng mga hindi nila pagkakatiwalaan dahil nga matindi na yung crackdown ni Pangulong Duterte sa takot, pinagpapatay nila ng kusa yung mga tauhan nila. Na mga pusher din. Kasalanan ni Duterte yun. Kasalanan talaga ni Duterte yun dahil sa takot nila kay Duterte, pinagpapatay nila yung mga kasamahan nila. Pero hindi si Duterte ang pumatay sa mga yon because guilt is personal. Ang ina nyo. Mga gunggong. Why hasn't the ICC been able to move against them? The answer is simple. The ICC's hands are tied. And this is the case in most high-profile arrest warrants. It's just optics at the end of the day. It's just optics at the end of the day. It's just optics. Basta lang makapag-akusa sila sa mga world leaders, pero naaresto nila, hindi. Check natin kay ChatGPT kung ilan ng conviction nagkaroon ang ICC. ICC number of conviction. Check natin ang number of conviction ng ICC. Meron ba? If you're looking specific, how many were convicted? In ICC.
mantakin mo as of March 2025, ICC has issued 11 convictions and 4 acquittals. The ICC has handled 32 cases which involving multiple suspects. So, ang tagal na ng ICC. Ito pa lang yung ano nila. Ito pa lang yung kasong hinawakan nila. 41. The court has issued at least 60 warrants leading to detention of 21 individuals who have appeared before the court. Yung iba dito, terorista talaga. Halimbawa, yung mga terorista sa Africa, yan. Pero world leaders, yun. So, yun lang. Ganun lang ka konti. Effective ba to? Hindi effective ito. Magiging effective lang yung ICC. Kasi ganito yan. Kaya wala silang mga kaso. Kasi ang ICC supposedly, papasok lang yan sa isang bansa na pagsak na ang judicial system. Let's say for example, wala nang functioning na korte doon. Sila yung magsisilbing korte para sa bansa na yun, sa mga kaso doon. So wala talaga silang jurisdiction sa atin. Even if we have kahit na member pa tayo nila, let's say for example, the fact na our judicial system in the Philippines is not broken, hanggat gumagana Supreme Court, lahat ng korte dito sa Pilipinas, wala pa rin silang jurisdiction sa atin kahit na member tayo ng ICC. Yun yung rule. Kailangan itong bansa na to has no functioning judicial or has no functioning courts. Doon lang sila papasok. Gumagana lahat ng korte natin eh. So bakit natin sila pinabayaan? Bakit natin ibinigay yung presidente ng Pilipinas, dating presidente, na kaya naman nating itry dito. Kaya naman natin yung mga kaso na yan, di ba? Yun ang problema. Rodrigo Duterte's arrest may seem like a big win for the ICC, but it only exposes the court's weakness. His detention was driven by Philippines politics. See, yan ang sinasabi sa ibang bansa. His detention was driven by Philippine politics. Yun ang tingin ng ibang bansa sa atin. Ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas, politika, at sa sobrang dumi ng politika natin, puta, ipinamimigay mo na yung mga tao mo. Walang kapangyarihan ang ICC. Walang jurisdiction ng ICC. Ang Pilipinas has working legislative departments. Hindi pala judicial departments. Bakit mo siya ibinigay doon? Gumagana naman yung korte dito. Alam nyo kung bakit? Dahil sa politika. At yan ang sinasabi ng international media sa atin. Bulok tayo, masyado tayong mapolitika, sinisira tayo ng politika. Sino ba ang namumulitika? Eh di yung mga politiko, putanginan nyo kasi. Pinagboboto nyo kasi yung mga yan eh. Not ICC's power. So it acts when the political landscape allows it. So it acts when political landscape allows it. But against world leaders like Russia and US? Against world leaders like Russia, the US, China, or Israel, it becomes a toothless entity. It becomes a toothless entity. Why? Because hindi sila papayag na panghimasukan sila ng international or different entity. Unlike sa Philippines, tayo pa ang gumastos. Tayo gumastos. O paano natin nalaman na tayo gumastos? O ito, pakinggan nyo tong balitan to. The plane, the Gulfstream 550, is that correct? This is chartered by the Philippine government? Yes. Okay. So when Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Yes. Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. Ulit. The plane, the Gulfstream 550, is that correct? This is Yes. chartered by the Philippine government? Yes. Okay. So when Vice President Sara Duterte made a statement
of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga, tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. Di ba? Simple. Tayo gumastos. Malacanang gumastos. Pera ng Malacanang, saan galing? Taxpayers money. So, taxpayers money ng Pilipino ang gumastos para ipamigay. Si Pangulong Duterte. Okay lang siguro kung halimbawa, okay, andiyan dyan na yung ICC, andiyan dyan na yung Interpol and all. Ang nag-arrange sana ng flight, nag-arrange ng accommodation, ICC. Hindi. Ay, okay lang sana kung Interpol. Hindi, binayaran ng Interpol. Yung eroplano na yon galing yun sa Dubai. Hindi tayo pera natin Malacanang nagbayad So ibig sabihin, tayo talaga, Pilipino, pinagkanulo natin yung kapwa natin Pilipino. So inamin na nito ni Remulla na yes, tayo ang nag-initiate, tayo ang gumastos, tayo nag-aresto, tayo lahat. May ginawa ba ICC dito? Wala. Ang ginawa lang ng ICC, mag-issue ng warrant. Pero tayo lahat. Oo, tayo. Di ba ang galing-galing natin? Tayo lahat. Taxpayers money. Yung binayad mong tax, ikaw. Lahat ng binayad mong tax, yung mga taga-Sub-Saharan African Mindanao, lahat ng mga pinaghirapan yung mga Pilipino, ginamit namin yun. Para mapadala natin yung presidente natin. Dating presidente, pinakamagaling na presidente ng Pilipinas sa ibang bansa para mawala na siya sa landas natin. Correct kayo dyan. Di ba? Masaya kayo? Ang putang ina niyan. Kung halimbawa, kayo padala doon, walang kaabog-abog, okay na sa inyo? Hindi pa, sa inyo, masaya kayo kasi hindi pa nangyayari sa inyo. Pag nangyari sa inyo, putang ina ninyo, maniwala kayo, pag isa sa inyo, warrantless arrest. Isa sa inyo inaresto ng mali. Putang ina, huwag kayong iyak-iyak. Di ba? Diretso. Consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. So, putang sinungaling, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nuk-nuka ng sinungaling tong hinayupak na to. We did not help in any way. Hindi tayo tumulong sa ICC. Ano tong ginawa mo? Sabi niya, hindi, tumulong lang tayo sa Interpol, hindi sa ICC. Gago. Ano ba yung tinatrabaho ng Interpol para sa ICC? Tangina, nulukoy mo pa yung mamamayang Pilipino Gumastos ka ng pera ng taong bayan. Impeachable to Gumastos ka ng pera ng taong bayan. Umamin ang DILG secretary mo na gumastos ka ng pera natin para itapon yung kalaban mo sa politika sa ibang bansa. Nakakahiya ka, nakakadiri ka. Putang ina, nakakahiya ang Pilipinas dahil sa yung hayop ka. Ewan ko na lang, Diyos na ang bahala sa'yo.